Kaibigan, sa oras na ito, tayo ay muling nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataong ibinigay niya sa atin upang talakayin at pag-aralan ang kanyang mga salita. Sapagkat ang kanyang mga salita ay tunay na nagbibigay sa atin ng kagalakan, kapanatagan at pag-asa ng kaligtasan. Tayo pa rin ay nagpapatuloy, pinapag-aralan ang buhay ng isang mananampalataya kasama ang ating Panginoong Hesus na dadaan sa mga kabagabagan, panganib, mga tukso at mga napakaraming iba't ibang pagsubok. Sapagkat ito isang alam kong paraan ng Panginoong Diyos na pagdadalisay ng ating buhay Kristiyano. Ganun pa man, umaasa tayo na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Hesus. Alam natin yan. Sapagkat tapat siya sa kanyang mga pangako. Natutulungan tayo hanggat tayo ay magwagi, yan pinakamaganda, at magtagumpay sa lahat ng mga crucibles na darating sa ating buhay Kristiyano. Kaya kapatid, salamat sa Diyos at narito ka upang lalo mo pang maunawaan ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral. At alam ko na marami sa inyo ang nag-aaral din ng kanilang leksyon gabi-gabi sa inyong mga tahanan. Binabati ko ang ating mga viewers. Pwede ba kayong mag-like o mag-subscribe? Kung hindi pa kayo subscriber dito sa ating programa, Oras ng Pag-aaral. At mas maganda kung kayo naman na may magkaroon ng reflections at mag-comment doon sa mga tinatalakay natin, yung mga nagugustuhan ninyo. Aking ding binabati ang mga kaibigan natin sa Laganes, Iloilo, sa West Visayan Conference, sa Mindanao, sa Visayas, at aking mga kababayan sa Putul, Ballesteros, Cagayan, at ganun din sa mga iba't ibang sulok ng mundo. Kung nasaan man kayo, ako'y bumabati sa inyo ng magandang oras sapagkat kayo ay nagbabahagi, kayo nagbibigay ng inspirasyon sa amin sa programang ito. Kaya kaibigan, nais kong magkaroon ka ng kopya nito pa rin para magiging alive at vibrant ang iyong buhay Kristiyano. Pagkatapos ay lagi mong subaybayan ang ating paksang tinatalakay. At kung nais mong magkaroon ng personal na kopya nito ay makipag-ugnayan ka lang sa amin dito sa NPUC o malapit na Seventh-day Adventist Church sa iyong lugar. At kung maaari, ito ay bibigay naming libre. At maraming mga kapatid nating nagsusubaybay na magdo-donate niyan para magiging libre sa inyo mga kapatid, yung mga nangangailangan talaga. Bukod dito ay mayroon tayong downloadable pa. Downloadable na outline na pwede ninyong pamimilian kung kayo man ay magturo ng leksyon o gusto niyo ibahagi ang paksang ito. Kaya sa ating pagpapatuloy at na pag-aaral, kasama natin dito sa studio si Pastor Abby Del Rosario, ang ating Direktor ng Publishing Ministries dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Abby? Mabuti naman na kaibigan at nakakalugod na kayo ay makasama muli mga masugid naming mga taga-subaybay ng programang Oras ng Pag-aaral, lalo na yung mga churches natin dyan sa Binyan, Laguna, sa San Pascual, ayan ay under ng Mountain Provinces Mission, yung mga viewers natin sa Europe at gayon din sa Wisconsin, at iba't ibang panig ng ating daigdig ay sinusundan nila ang ating programa, may kaibigan. Ngayon ay nais kong i-promote itong napakagandang libro. Ito na ngayon yung lalabas na bookbound ng Health and Home. At nandito ay si Mayor Lucy Torres Gomez, ang ating model sa Health and Home. At napakaganda kasi itong aklat na ito ay Connections sa Nurturing Relations. So, kung gusto nyong manurture ang relasyon niyo sa asawa ninyo, sa mga anak ninyo, sa mga kaibigan ninyo, mag-subscribe kayo ng Health and Home sa mga literature evangelist natin. At gayon din, ito ay makikita nyo sa mga EBC or Adventist Book Center sa mga missions and conferences. So, ito ay limited edition ito mga kaibigan, kaya mag-unahan kayo para ma-bless kayo at mabibless din ang gawain ng Panginoon. Maraming salamat. Kapatid, kaibigan, tayo pa rin ay nasa third quarter sa ating pag-aaral ng leksyon na may temang sa tunawan kasama si Kristo. Pero bago tayo magpatuloy, nais kitang aniyahan sa maikling panalangin.
Mahal naming Diyos, Ama naming banal, dakila at bukal ng buhay at pag-ibig. Narito ang bawat isa sa amin at buklatin namin at talakayan ang inyong mga salita. Nawa po ang karunungan ng langit, ang ipaglaloob niyo sa amin at maunawaan at maintindihan namin na lalo pa kaming mapalapit ang aming relasyon sa aming Panginoong Hesus habang kami ay naglilingkod at naghihintay sa Kanyang malapit na pagdating. Nawa po ang inyong presensya sa magitan ng Banal na Espiritu ang aming mararamdaman. Patawarin kami, Panginoong Diyos, aming mga kasalanan. Ito hiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating leksyong pang-12 na tayo, mga kapatid. Malapit na tayong panghuli na may pamagat na namamatay tulad ng butil. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Juan 12:24. Ito pong sinasabi, "Katotohanang sinabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay nananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito ay mamatay, nagbubunga ng marami." Kaibigan, dalawa na lang kami dito sa studio na makikita ninyo. Ngunit makakasama natin pa rin ang ating butihing pastor, si Pastor Nicky, para ibigay sa atin ang kabuuan ng ating leksyon. Pastor Nicky, take it away. Magandang araw, kaibigan. Narito na tayo sa Lesson 12, second to the last. Dying like a seed. Maraming palang salamat sa aking dalawang kasamang magigiting at mga gwapong pastor, si Pastor Ray at si Pastor Abe. So, tulad ng ating mga nakarang pag-aaral, as usual, ito ay Christocentric o sa iba ang tawag ay Christ-centered. Ang ating tema ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, Jesus Christ, na meron siyang dalawang katangian, being, natures. Ano ito? Ang divinity and humanity. Alam naman natin, Jesus Christ is fully divine and fully human. Ang ibig sabihin po nito ay siya ay tunay na Diyos in eternity. At mananatili siyang Diyos, walang pagkakataon na hindi siya Diyos. Kaya hindi ng kanyang humanity. Ito ay naging bahagi na ng kanyang pagka-Diyos. So, divinity and humanity, fully human at the same time. Yung kanyang divinity, ito yung nagpapatawad because God forgives. At yung kanyang humanity, that represents us all, tayong buong sangkatauhan. At hindi lamang yon, sa kanyang representation as being fully human, He'd like to bring us into the transformation of His character or giving His character to us so that our self-centered character will be transformed into His, sabi nga ni Pablo, image or likeness. It could be used both ways. Ibig sabihin lang nun ay yung kanyang humility, yung kanyang patience, forgiveness, submission, and above all, love will be our transformed character. Kaya nga, Pastor Ray, pakibasa Roma 5:7 hanggang 8. Sapagkat ang isang tao'y bahagya ng mamatay dahil sa isang taong matuwid. Bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may mga ahas mamatay. 8. Datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. So, narito sa Roma 5, maraming salamat, Pastor, na tayo ay binago na ng Panginoon. While we were yet sinners, Christ died for us. So we are no longer sinners. We are deemed. We are accounted.
Marami pong mga theological terms. So sa makatuwid, tayo ay inari na, tinuring na ng Panginoon na mga santos, saints, from sinner to saint. So yung ating dating karakter na makasarili, yung ating humanity, ay namatay na. At nabuhay sa atin, tulad nga po ng lesson natin dati, ang bunga ng Santong Espiritu. Kaya tayo po ay tinagurian ng mga santos, saints, because of Jesus Christ. Kaya nga ito ay bunga ng Santong Espiritu, hindi bunga ng ating pagpapagal. Wala po tayo na. Ito ay biyaya lamang sa atin ng Panginoon. Dying like a seed. Kinakailangan mo nang mamatay ang ating pagiging makasarili para tayo ay magkaroon ng konsepto, kaisipan na hindi na sarili kundi para sa ibang tao. From self-centeredness into selflessness, tulad ng ating Panginoong Hesus. Na naalala mo ba nung nakaraan nating lesson na yung binhi na binanggit sa Genesis 3:15, yung proto-evangelium, ay tunay nga na tumubo at bumunga. At yung bunga na yon dapat nakikita sa buhay natin. Kung hindi namatay si Jesus, ay wala tayong pag-asa sa buhay. In other words, ay kahit mamatay tayo, wala tayong pag-asa na tayo muling bubuhayin. O even in the spiritual sense, na pag namatay yung ating selfishness, there's no resurrection into selflessness. Kasi nga sinusundan lamang natin ang yapak at kung ano na ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Again, since this is hermeneutics or expository study, ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang ating nasa susing talata, John 12. Dito po ay verse 24. Ngayon kunin natin ulit yung whole passage. At least yung context nun. So we should start in verse 23 up to 26. And I'll be reading from the New American Standard Bible. Handa ka na ba, kaibigan? 23, the hour has come for the Son of Man to be glorified. Ano ba itong glorification? O yung tinatawag na pagkaluwalhati ng ating Panginoong Hesus. As the Son of Man, yun nga yung kanyang humanity. Pastor Ray, pakibasa nga sa Mateo 15:24. Datapwat siya ay sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Okay, maraming salamat. Makikita natin dito na malinaw ang mission ni Jesus Christ. Sabi niya, He was sent for the children of Israel, or at that time, lost tribes of Israel. Pero He was just trying to make a point. Hindi naman na may discrimination siya, prejudice, bias whatsoever. Because He treats all humankind equal as children of God, as His people. Gusto niya lang sabihin dito na siya ang tumupad ng hula ng matandang tipan. Nung prophecies in Isaiah, Jeremiah, even in the minor prophets, that He is the Messiah, He is the Savior. The type, sabi nga natin, ng mga nakarang mga hari, nakarang mga propeta, ay nagtuturo sa Kanya, sumasaksi sa Kanya. Kaya siya na yung katuparan nung nasa matandang tipan. But then again, nakita natin dito, no, dahil nga nasa John 12 tayo, ay nung sinabi na ng mga alagad in verse 20, kasi sinimulan natin ng 23, if we're gonna backtrack, verse 20, now amongst those who went up to worship at the feast were some Greeks, and they were looking for the rabbi called Jesus, who is the Christ. Kaya nung hinanap na siya ng mga Grego,
na representative ng iba't ibang lahi, ng non-Jews, ibig sabihin the Gentile world. Kaya niya nasabi in verse 23, "Now the hour has come." Kasi natapos na ang kanyang misyon sa bayan ng Israel. At ang kanyang ebanghelyo, ang kanyang prophetic fulfillment, ang kanyang kaligtasan ay hindi mananatili lang sa bayan ng Huda, sa mga Israelita, sa mga Hudyo, kundi ito ay kakalat na nga to all the nations, to the ends of the world. Kaya niya sinabi na, now the time has come. Ano yun? Yung kanyang final sacrifice. Ano yung kanyang magiging sacrifice? In verse 24, "Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit." Naalala mo yung bunga sa Galatians 5, bunga ng Santong Espiritu. So ano ang final sacrifice ni Jesus Christ? Naalala mo nung nakaraan nating mga tinalakay na the self-humiliation or the self, anong tawag doon? Ang kanyang pagpapakababa sa kanyang sarili. Limiting himself in the flesh. From servant, from Lord as servant. At ang kanyang huling paglilingkod ay ang ialay ang kanyang buhay. Dying like a seed. Na yun ang title ng ating lesson. So, ginamit dito yung metaphor na grain na kinakailangang itanim at mag-transform ito. Tumubo, magbunga at pakinabangan ng marami. So we have here again the transformation tulad kanina sa Romans 5. Transformation not for himself, but for the entire humankind. At kinakailangan itong mangyari. Otherwise, the grain remains a grain. Hindi siya magbabago, hindi siya bubunga, at hindi siya lubusang mapapakinabangan. Pakibasa nga, Pastor Ray, sa John 12, verse 32. At ako, kung ako'y mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay papalapitin ko sa akin din. Kaya nga, kinakailangan mabayubay si Jesus sa krus. So that all men may be drawn to himself. So yun, kinakailangan siyang mamatay. At kung kailan siya mamatay, doon pa magkakaroon ng bunga ang kanyang buhay. Parang, it's the opposite, isn't it? It's ironic or paradoxical. Kinakailangan niya mamatay para makapagbigay siya ng buhay. So, verse 25, "He who loves his life loses it, and he who hates his life in this world will keep it to life eternal." Ano ba ibig sabihin nito, kaibigan? Dapat ba kamuhian natin ang ating sarili, ang ating buhay dito sa mundo? Not at all. May kita natin dito yung opposite words, love and then hate. So pag sinabi mong love this life, ibig sabihin ay yung iyong personal attachment. Kaya pag sinabi ng he who hates his life, ang ibig sabihin dito ay gayon din, yung personal attachment, babaliktarin mo. Magkakaroon ka ng, you will detach yourself, so to speak. Kasi ang ginamit sa Hebreo, sa loving his life ay phileo. Ito nga yung, para bang yun na lang ang buhay mo, yun ang identity mo. That's the meaning of your life. Kaya sabi ng ating Panginoong Hesus,
we should detach ourselves from what we have here, which is very temporary. Yun yung miseo sa Greek. Ibig sabihin, not really to hate. Kamuhian mo. Hindi, that means to love less. Hindi yun ang priority mo. Hindi yung ang identity mo. Otherwise, magkakaroon ka nga ng identity crisis. Kaya sabi ng Panginoon, your identity is with me. Kayo ang naging bunga ng kanyang kamatayan. We'll keep it to life eternal. Ibig sabihin, keeping in a sense na we will observe that seed in us, the fruit of the Spirit growing as a result of Christ's sacrifice on the cross. Kaya sa 26, last, if anyone serves me, he must follow me. And where I am, there my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him. Balikan natin, ano ba yung service dito? May malaking kinalaman to sa salitang follow me. Serve me, follow me. Na ito ay diakoneo, doon nakuha yung salitang mga diakono. To minister, in other words. Maglingkod, selflessly, tugunan ang pangangailangan ng iba. So dati ang paglilingkod mo, puro self-centered, ngayon ay other-centered ka na. Kaya nga nagkaroon na ng transformation. At sabi nga dito na we are His servants. Ibig sabihin, kung siya ay na-humiliate, ganon din tayo sa ating paglilingkod. Kaya nga doon papasok yung crucible. Again, yung tunawan na yon ay kaya tayo nakararanas ng mga pagsubok sa buhay, challenges. Hindi sa maling ginawa natin, kundi sa tamang gawa natin, bunga ng pagsunod sa Panginoon. And He will exalt us. Pakibasa nga, Pastor, John 12:35-36. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, kaunting panahon na lamang sa gitna ninyo ang ilaw. Kayo'y magsilakad samantalang nasa inyo ang ilaw, upang huwag kayong abutin ng kadiliman. At ang lumalakad sa kadiliman ay hindi nalalaman kung saan siya tutungo. 36. Samantalang nasa inyo ang ilaw, ay nagsisampalataya kayo sa ilaw, upang kayo'y maging mga anak ng ilaw. Ang mga bagay na ito'y sinalita ni Jesus at siya'y umalis at nagtago sa kanila. Maraming salamat. Doon natin makikita why Jesus Christ should die like a seed and why we should die in ourselves as well and be transformed into Christ-like character. Ayun, napakaganda at napakaliwanag ang ating napakinggan mula kay Pastor Nicky na ang Panginoong Jesus, ang kanyang kalagayan, ang kanyang estado ay parang isang butil ng isang bunga, mga kapatid, na inaalam natin na wala na tayong ibang pag-asa kundi sa Kanya. Siya ay nalaglag at naghintay at namatay. Siya ay mula sa langit, nalaglag, pumunta sa lupa, at naging limitasyon ang kanyang ginagawa. Mapakahirap yan. Naging limitasyon na, limited na. At siya ay namatay. Dahilan sa kanyang kalagayan, kanyang kamatayan, nagkaroon naman tayo ng matibay na pag-asa. Amen. Ang sabi niya doon ay, walang kapag-asa ang taong mabuhay na maguli kung si Jesus ay hindi namatay. Yan ang sinabi ni San Pablo, mga kapatid. Kaya ang bawat isa sa atin ay hinihimok at inaalam natin o kaya we are challenging everyone na hinahamon ng bawat isa sa atin na kahit anumang estado ang buhay mo, kailangan mo ang ating Panginoong Jesus na sa kanyang buhay ay maging tayo naman ay magtiwala at ibigay natin ang buhay natin sa Kanya.
Kung tayo man ay nasa loob ng crucible, pagsubok, huwag tayong mag-alala dahil nasubukan ng ating Panginoong Hesus yan. Kung tayo man ay mamatay sa loob ng pagsubok, sakit, kung anumang mga bagay, huwag tayong mag-alala. Basta meron lang tayong pagtitiwala, pananampalataya, at tayo naglingkod sa ating Panginoong Hesus, nabuhay tayo sa Kanya, magkakaroon tayo ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kaya kailangan nating magpasakop. Kung nagpasakop tayo, sabi niya ni Pastor, ay mamamatay yung ating sarili. Yeah. Yung ating gusto, ang ating manginananais, ay mawawala yan. Masunod lang yung gusto o kalooban ng ating Panginoon. Kaya ang pagpapasakop ay matibay na isang prinsipyo ng mabubuhay ka sa ating Panginoong Hesus. Kung hindi ka magpasakop, Ay, wala. kung hindi ka susuko, wala. Hindi tayo pwedeng mabuhay kaya sa ating Panginoon. At hindi magkakaroon ng bunga. Tama. Dahil magkakaroon lang tayo ng bunga, Pastor? Pag nagpapasakop tayo sa ating Panginoong Hesus. Magkaroon tayo ng bunga ng Banal na Espiritu kung tayo ay nagpapasakop sa ating Panginoong Hesus. Kaya alam ko, Pastor Ravi, ikaw ay nakahanda na dyan sa ating takeaway. May mga 3 na naman dyan na hinahanda mo. May 3 tayong hinahanda para ating partner. Para itong mga kaibigan natin ay madali nilang masundan itong pag-aaral natin. Yung talata kanina na susing talatang binabasa natin, kay ganda sa John chapter 12 verse 24, gusto kong ma-reiterate na mabasa natin, kaibigan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamamatay, ay natitira siyang mag-iisa, ngunit kung mamamatay ay nagbubunga ng marami. Ito yung analogy ng submission na binabanggit mo kanina, Pastor. Yung pagkahulog, yung paghihintay, at yung pagkamatay. So yung bunga o butil ng trigo, kapag nahulog sa lupa, depende kung anong uri ng lupa, mataba, mabato, maduwag na lupa. Pero kapag yung butil na yon ay hinayaan niya na mamatay siya, maililibing sa lupa. Katapos mag-aantay ka ng mahabang panahon, ito ay tutubo at magbubunga. So ngayon, meron akong i-outline na makakatulong sa ating kaibigan ko sa pag-aaral natin yung dying like seed. Kinakailangan na mamatay ang lumang pagkatao para umusbong ang ugaling pagkakristo sa ating buhay. So 3 po na letter S. Dying is submission. Tatalakayin natin isa-isa. Then death to self, yung pagkamatay sa sarili. Then the danger of self-reliance. May panganib yung talagang sobrang pagtitiwala sa sarili. Dito, sa Philippians chapter 2, verses 5 to 8, mga kaibigan, nilalarawan dito kung paano si Kristo ay naging maamo, si Kristo ay naging mapagpakumbaba, si Kristo ay naging mapagpasakop sa kanyang Ama, na naging masunurin, maging sa kamatayan ay nagmasunurin ng ating Panginoon. So, titignan natin yung mga talata kung paano ipinakita ni Kristo ang pagiging masunurin. Una, sa Pilipos 2:5, ganito ang sinasabi, mga kaibigan. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Yung pag-iisip ng pagiging mapagpakumbaba, kaibigan. Ay, ako naman na anak ng Diyos ay nagpapakumbaba sa lahat ng bagay, partner. At nakikita natin ang kapakumbabaan ay hindi kahinaan, kundi ito ay nagpapakita ng matatag, matibay na tagasunod ng ating Panginoon. Then yung pang versikulo 6, ganito ang binabanggit. Ipinakita dito yung humble spirit ng ating Panginoon. Why? Kasi Diyos siya at kinuha niya yung pinakamababang antas na uri ng tao. Yung antas ng pagiging alipin. Alam natin sa Mediterranean concept, kaibigan ko, ang alipin ay wala kang katwiran, wala kang karapatan, pagmamay-ari ka ng amo mo, no? Pero si Kristo'y pinili niya yon, yung pinakamababang uri ng tao.
At yung pagka-Diyos niya ay kanyang hinubad at nag-anyong alipin. Tingnan nga natin ang sinasabi ng talata. Calling yan. Na siya'y bagamat nasaan yung Diyos, napakaliwanag yan ayon kay Pablo, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Para bagang mayaman pero nagkukunwaring mahirap. Ano? Pero hindi niya inangkin na nagpapakitang mahirap para inangkin na nagpapakitang mayaman, what I mean, kundi inangkin niya yung pinakamababang uri ng tao para mapaghibagayan niya tayo sa ating buhay. Malaman ni Kristo kung paano mamuhay ng isang pagiging tao na makasalanan at talagang dumaan siya sa crucible na yon, ano? At maraming pagsubok. Ano ang ginawa niya kundi bagkus sinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Sabi nga ng Biblia ay kahit ulo nga niya ay walang masulungan eh. Wala siyang sariling tahanan. Okay, ang kanyang pamumuhay ay itinerant missionary ang ating Panginoon. Araw-araw ay talagang gumagawa at naglilingkod ang ating Panginoong Diyos. Yun ang nakita ko dito, siya ay mapagpakumbaba. Then siya ay naging masunurin. Okay? Sa verse 8, at palibhasa, sabi niya, nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa cross. Even unto the point of death, ano? Even on the cross, at the foot of the cross, ay si Kristo'y naging masunurin. Yun ang kanyang katangian. So, yun ay pagkamatay sa sarili, dying of self. Kailangan nating mamatay yung lumang pagkatao natin, yung pride, yung pagmamalaki, yung pagmamataas, at makita sa atin ang likas na kagaya ng ating Panginoon. And that is the analogy of submission, my friend. Then, yung pangalawa na S na ibabahagi natin sa inyo ay death to self. Yung pagkamatay sa ating sarili. Kaibigan. So, dito, pansin natin, si Kristo as a human servant, hindi siya namuhay na mapayapa. Ano? Namuhay siya na talagang punong-puno ng pagsubok sa kanyang buhay. At nabanggit natin kanina, maging sa kamatayan ay naging masunurin si Kristo, na yun ay isang napakagandang modelo sa atin. Ngayon, yung death to self, makikita natin dito yung sa Romans chapter 12, verses 1 and 2. Nandito yung konsepto ni Pablo na merong tatlong hakbang para makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Ano-ano yung mga tatlong hakbang na yon na makakatulong tayo para mamatay yung ating sarili? Ito yung natawag na death to self. Unang-una, dahil sa habag ng Panginoon, tayo ay nandito. Because of God's mercy, nandito tayo. Pangalawa, dahil binigyan tayo ng kahabagan ng Panginoon at tayo pinatawad sa pagkakasala, tinanggap tayo bilang anak ng Diyos, pinili, tinanggap, hinirang na maging anak ng Diyos. Ngayon, ihain natin ang ating sarili bilang handog na buhay, living sacrifice. Then right after that, na maihandog ang ating mga sarili bilang buhay na sakripisyo o alay sa Panginoon, then kailangan magbago tayo ng pag-iisip na kagaya ni Kristo. Okay? Yung pag-iisip na kagaya ni Kristo, mapagpakumbaba, maamo, at masunurin. Yun. So tingnan natin ang sinasabi ng talata, mga kaibigan ko. Kaya nga, sabi niya, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Dahil sa kahabagan ng Diyos, tayo po ay narito. Dahil sa kabutihan ng Panginoon, ipinakita niya sa atin ang tunay na kahabagan. Pero ang atin namang katugunang pagpuri at pagluwalhati ay ihain nating buhay ang ating mga katawan. Handog na buhay sa harapan ng Panginoon. Kasi ang katawan natin ay binili ng halaga. Anong halaga? Katumbas ng buhay ng ating Panginoon. So, kapag ganun ang nangyari, ang sabi ng talata, na inyo nang iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, ibig sabihin ay nagpapakabanal. Tayo naman ay nilikha na magpakabanal, Pastor
partner, no? Pastor Orbe. Hindi tayo nilikha para magpakasama. Oo. Tayo tinubos para maging kagaya ni Kristo. Hindi tayo tinubos na maging kagaya ng demonyo. Oo. Kasi nagbigay na ng modelo at halimbawa ang ating Panginoon na sino mang nakaranas ng kahabagan, pagpapatawad, pagtanggap, ay ihahandog natin itong katawan bilang handog na buhay. Buhay. Ibig sabihin, huwag mong pupuyatin yan, huwag mong sisirain yan, huwag mong aabusuhin yan. Kung ano man yung naranasan mo sa buhay mo na maganda, ay maganda rin ang pararanas mo sa iba. Yun yung point of view, my friend. Ganda. Then, ang sabi niya sa verse 2, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Panginoon. So, yung having the mind like Jesus, napakahalaga yun eh. So, kung mayroon tayong pag-iisip na kagaya ni Kristo, ang sabi po ng talata ay dito ay makakagawa tayo ng mabuti, magiging kalugod-lugod tayo sa Panginoon, sabi ng talata, at masunod natin ang kalooban ng Panginoon. Kung meron tayong mind like Jesus. Oo. So, yun ang isang point of view. So, kung minsan, mapapansin natin dito, mga kapatid, dito ay may dalawang uri ng mga bata na hindi masunurin. Yung mga anak ni Eli. Ang mga anak ni Eli ay hindi sila nakikinig ng tinig ng Diyos. So, sinusunod nila yung pita ng laman, pita ng mata, at naimbes na maglingkod sa Panginoon ay nahawaan ng hindi maganda ang paglilingkod nila doon sa sanktuaryo. Pero itong si Samuel, ito yung mga anak ni Eli ay hindi masunurin, pero si Samuel ay nagmasunurin sa Panginoon. Na nung tinatawag siya ng Panginoon, ang sabi ni Samuel nung bata pa, Panginoon, narito ako, nakikinig ako sa inyo. Yun. So yung Maganda. pakikinig sa Diyos ay napakahalaga. Yung pleading ng Holy Spirit. Kapag ang banal na Espiritu ay nangusap sa puso at buhay natin, mga kapatid, ay pakinggan natin siya, sundan natin siya, sapagkat yung kanyang panawagan ay para sa ating ikabubuti, sa ating ikaliligaya, ikatatahimik, ikakaunlad, at ikababanal ng ating pamumuhay. So, ang halimbawa dito ay talagang hindi mabuti talaga yung hindi nakikinig sa salita ng ating Panginoon. So, ang lesson dito na nakita ko yung death to self, my friend. Our suffering, sabi niya, is not only help us confront our sin, but it also give us an insight into Jesus giving Himself up for us. Okay, pinapahintulot ng Diyos na dadaan tayo sa mga crucibles, sa mga pagsubok, sa mga challenges, dahil gusto niyang maipaalala sa atin kung gaano kabigat ang kasalanang pinasan ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Sa tuwing tayo dumadaan sa pagsubok, naalala natin yung sacrificial death ng ating Panginoon doon sa cross. So, napakahalaga dito yung dying is submission, then death is, kinakailangan yung death to self. Mamatay yung makasalanang pagkatao natin para maging kagaya ni Kristo. Ngayon, yung last na S natin, my friend, ay the danger of self-reliance. Yung sobrang tiwala sa sarili. Dito, may nakita ko dito na dalawang model ng sobrang pagtitiwala sa sarili. Si Eva ay hindi niya pinakinggan ang salita ng ating Panginoon. Dahil nakakita siya ng magandang bunga, ng punong kahoy, kaibig-ibig, kaakit-akit, nakapagnanasa. Ay sinunod niya yung bang pita ng mata. Kung minsan naguguyo tayo o natutukso tayo dahil sa magagandang mga tanawin, sa magagandang handog ng sanlibutan, sa mga gadgets, kung minsan dyan tayo napapalayo sa ating Panginoon. At yun ang isa sa mga bagay na gusto kong makita natin, mga kaibigan ko, na si Eva ay nahulog sa pagkakasala because
he doubted God's word. Kaya nag-alinlangan siya sa mga salita ng ating Panginoon. Ang pangalawang model dito ay si Saul. May 3 hakbang ng pagbagsak ni Saul because of self-reliance. Una, ginamit niya yung salitang nakita ko. Nakita ko, sabi niya, ang mga tropa ng aking mga kaaway at nangalat ang mga Israelita. Nandito 'yan eh. Nangalat ang mga Israelita, sabi dito, babasahin natin sa 1 Samuel. At doon ay dahil sa nakita niya ay doon siya nagbase ng kanyang desisyon sa pagkakita niya. 1 Samuel chapter 13 verse 11. Tingnan natin ha. 1 Samuel chapter 13 verse 11. Tingnan natin. Pero bago 'yon, bakit niya nagawa 'yon? Kasi ang mga Israel ay nangalat. Kung walang liderato na maganda ang paggabay sa mga tao, nangangalat ang mga tao. Ito ang background niya sa verse 6 ng 1 Samuel 13. Nang makita ng mga lalaki ng Israelita na sila'y nasa kagipitan, sapagkat ang bayan ay napipighati. Ang bayan nga ay nagkubli sa mga yungib at sa mga tinikan at sa mga bato at sa mga katibayan at sa mga hukay. Nung makita ito ni Saul, sa verse 11, at sinabi ni Samuel, ano ang inyong ginawa? At sinabi ni Saul, sapagkat aking nakita na ang bayan ay nangangalat sa akin at hindi ka dumarating sa takdang araw at ang mga Pilisteo ay nagpulong sa Mikmas. Nakita na. So ito ay na under pressure siya. Naku, delikado ito, matatalo ang aking kaharian. So binase niya yung kanyang decision sa nakikita niya. Hindi niya binase ang kanyang decision sa pagtitiwalang ibinigay ng Diyos sa kanya. Kasi 7 araw na hinihintay niya si Samuel doon sa Gilgal. Na sabi niya ay kung darating si Samuel, maralaman niya kung ano ang gabay ng ating Panginoon. Ngayon ay hindi dumating si Samuel. Sinubok siya dito, friend. Sinubok siya dito at napakapanganib. Tatapusin natin kasi yung time. Then yung I said, ginamit niya yung salitang I said, Kaya aking sinabi, ngayoy lulusungin ako ng mga Pilisteo sa Gilgal at hindi ka pa naipamamanhik ng kagalingan ng Panginoon. Ako'y nagpumilit nga at inihandog ko ang handog na susunugin. Ito ang kasalanan niya. So hindi dumating si Samuel, siya na mismo ang naghandog ng handog na susunugin na bawal gawin ng hari. Yun, ang gumagawa lang yan ay pare. At nagkasala siya doon. Pangalawa, naramdaman ko. Sa verse 12. Yung sabi niya sa verse 12 ay nakakatakot ng desisyon niya at hindi ko naipamanhik ang kagalingan sa Panginoon. Ako'y nagpumilit kasi naramdaman niya Ako'y nagpumilit nga na inihandog ko ang mga handog na susunod. So dito, napilit siya. Binase niya ang kanyang nakita, naramdaman sa kanyang mga desisyon sa buhay. Kaya nga nung chinek siya ni Samuel, ano itong mga napapakinggan kong mga ito? Sabi niya na tungkol sa iyo. Ay sabi niya ay wala ka kasi, hindi ka dumating Kaya ako na naghandog. Kung kailangan kita, wala ka. Wala ka naman. Eksakto naman bago siya mag-alay, pagkatapos mag-alay, dumating si Samuel. Hindi siya nakapaghintay. So yun yung sinatawag na yung paghihintay. So yun yung analogy ng submission, kinakailangang mahulog ka muna sa lupa. Pagsubok yan Then maitanim ang butil, mailibing ang butil sa lupa. Doon maghihintay ng mahabang panahon. At magbubunga ng mabubuting ugali po yon at pananampalataya. Isa pa dito si Zerubbabel, di ba? Si Zerubbabel nung itatag ang templo, maraming mga oposisyon. Pero hindi siya nagpatinag. Kaya nga, ang sabi dito ng lesson natin, when opposition comes, God may use it as a crucible to teach us to depend on Him. So napakaganda itong 3 letter S, my friend.
Dying is submission, then death to self, pagkamatay, Puro S. then meron namang panganib ng pagtitiwala sa sarili. Danger of self-reliance. Napakaganda, kapatid. Ito'y lahat ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan na sa ating leksyon ay namamatay tulad ng butil. Ang itinutuon din, ang gustong-gusto ko yung pastor, sinabi mong 3 S. Na hindi tayo mamamatay, walang mamamatay sa ating sarili kung wala kang pagpapasakop Sa Panginoon. sa Panginoon. So yung pagpapasakop, kapatid, ang kinakailangan natin para magkaroon ng kamatayan sa ating sarili. Dahil maraming balakid yan sa pagpapasakop. Yun ang, Marami. Ang sinabi mo, ang letter S din eh. Ako letter S din ang iniisip ko eh. Sige, ang balakid ng pagpapasakop ay self-reliance din. Oo nga, tama. Oo. Self-reliance. Oo. Kung masyado kang tiwala sa sarili mo, hindi ka kailangang magpasakop. Oo, hindi na. Wala kang kailangang paghihintay. Kasi tiwalang-tiwala, sinusulo mo na ang gawain. Mawawala na yung tiwala mo sa Diyos sa ganun. Kaya wag tayong kagaya ni Saul. Oo. Marunong tayong maghintay. Na kagaya ni David naman. Oo, si Na David. naghintay. Alam na na ni naghintay. David. Alam na ni David kung kailan siya Magiging hari. magiging hari. Alam na niyang hari siya. Anointed na siya. Oo, kaya lang, naghintay siya. Naghintay siya. Sa Kaya malagay. isa sa mga pinakamaraming sinulat sa banal na kasulatan. Yeah. Dahil yung kanyang paghihintay, yung kanyang paghahabol ay nagbigay siya ng kapurihan sa Panginoon. Kaya ang paghihintay ay isa sa mga katangian ng pagpapasakop, kapatid. At ang isa pa dito ay nakita ko yung sinabi mo na letter S, stubbornness. Yeah, stubbornness. Yan ay balakid ng pagpapasakop. Oo, balakid. Kung matigas ang ulo mo, hindi ka masunurin. Yeah. Oo. Tama. Ang maganda doon ay naging masunurin si Jesus. Kaya tayo rin ay magiging masunurin. Pero pag matigasin tayo, si Samuel narinig niya yung tinig ng Panginoon. Ano Panginoon? Oo. Pero yung anak ni Samuel Wala. wala. Nagsabi na nga ng Panginoon. Anak ni Eli. Anak ni Eli pala. Sorry. Anak ni Eli matigasin yung Panginoon. Kaya sila tuloy namatay. Oo. Kaya yan, kapatid. Huwag tayong matigasin ang ulo, huwag tayong masyadong tiwala sa sarili, na kayang-kaya natin kahit walang tutulong na sa atin. Tama. At yung substitute na tinatawag, letter S. Oo. Minsan yung ating mga logical thinking, Oo. yun ay ginagawa nating kapalit Kapalit. para hindi na tayo magpasakop. Oo. Oo. Yan ko minsan. Yun ang... ito'y logical, kaya ito na huwag nang magpasakop. Oo. Mahirap yun. Tama. Kapatid. Kailangan tayong iwasan ito, mga balakid sa pagpapasakop sa ating Panginoong Diyos. Huwag matigas ang ulo. Huwag tiwala masyado sa sarili. Susuluhin na wala nang natin na kinakailangan. Hindi na natin kailangan ng Panginoong Diyos at ang inyong mga kapatid. At dahil matalino tayo, minsan ay huwag na tayong palitan yung mga bagay na prinsipyo dahilan sa ating mga logical thinking. Oo. Mga kapatid, saka yung mga sinasabi. May nakita pa ako partner dito, my friend. Sa lesson natin sinabi niya, we rely on our human eyesight, which leads us to rely on our own human thinking, which leads us to rely on our human feelings, and then we act on these feelings. Kung minsan daw, nagtitiwala lang tayo sa ating nakikita, sa ating nadarama. Kung minsan, doon na tayo nagpapasya. Doon tayo nagkakamali. Natin, So, submission, sabi niya dito to God's will, comes as we die to our own desires and ambitions. Yeah. So, yun. Yan ang mga lesson na natutunan natin, kaibigan ko. Napakaganda, kapatid. Inahamon ko ang bawat isa sa inyo na kailangan merong mamatay sa ating sarili para magkaroon tayo ng lubusang pagpapasakop sa ating Panginoong Diyos na matulunong tayong maghintay at masunurin sa Kanyang kalooban sa ating buhay. Amen. Kaya bago tayo magtapos, bigyan natin ng simple conclusion, take away ni Pastor Nicky. Pagkatapos niya ay
makarinig tayo ng isang kanta at hingin natin si Pastor Abby sa ating panalangin. Okay, para sa ating conclusion, bakit kinakailangan bang mamatay? Bakit patuloy na ginagamit yung metaphor na yun na we are crucified with Christ, we should die to self? Kasi merong fundamental problem. Yung ating humanity, yung ating being, ay hindi sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya, dying means in full submission. Dying means in full dependence on God. It's like falling. We fall in order to bounce back. Bakit? Kasi nga, kung iyong iisipin, kaibigan, kapatid, ano man ang gawin mo, sa iyong kakayanan lamang, you'll always be frustrated, disappointed. Paulit-ulit ka nagkakamali. Yung merong nga awit na gusto mong bumait pero hindi mo magawa. Yun ang sang-ayon din sa sinulat ni Pablo, di ba? Na kung ano ang gusto mong gawin, hindi mo magawa, at kung ano ang ayaw mong gawin, yung pang nagagawa mo. That is humanity. At paano tayo mamamatay sa ating sarili? Hindi natin kaya. Si Jesus ang namatay on our behalf. At kinuha niya ang ating humanity as our full representative. At sinama niya yon sa kanyang divinity. Now we have this assurance of full transformation because it's not about us. It's not about what we do. It's about who God is and what He has done for us. That, I think, is the real essence, ang buod, ang sentro ng ibig sabihin na dying to self and then living for Jesus Christ. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging matibay. Ang kabiguan ay dumarating sa aking buhay. Kung ako'y naroon at nagdurusa, ang aking gagawin, tatawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palaging naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Maiiwasan ba ang iba'y hapdi ang dulot? Ang kaibigan ay nagbibigay sama ng loob. Kung ako'y masaktan, saan pupunta ang aking gagawin? Tatawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palaging naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si
ko na makaya, sa Kanya lang ako aasahan. Kay Jesus lang tayo umasa. Okay, Pastor Abe. Tayo manalangin, dakila naming Panginoon. Salamat po sa pamamaraan na ipinagkaloob niyo sa amin upang kami ay magtiwala sa inyo. Ang pagkamatay ng sarili ay pagpapasakop, O Panginoon. Opo. At ang pagkamatay din ng sarili ay isang pamamaraan ng pagiging mapagpakumbaba, maamo at masunurin. Oo. At ang sobrang pagtitiwala sa sarili ay nagiging dahilan na kami po ay napapalayo sa inyo, napapahiwalay sa inyo pong mga kalooban, lalo na sa inyong mga pamamaraan at pagtitiwala sa inyong banal na salita. Tulungan ninyo kami, O Panginoon, na mamatay ang aming lumang pagkatao para mabuhay si Kristo sa aming buhay. At ang buhay naming ito, ang aming katawan na tinubos dahil sa dugo ni Kristo, ay maging buhay na handog sa ikalulugod, ikalulwalhati ng inyong banal na pangalan. Pagpalain at i-bless ang aming mga viewers sa kanilang mga pamumuhay, sa kanilang paghahanap buhay, sa kanilang pamilya, sa kanilang pangangalaga sa mga anak, lalo na sa kanilang pananampalataya sa inyo. Salamat din po sa program ng oras ng pag-aaral para makapagbahagi kami ng mga karunungang buhat sa banal na kasulatan na ginabayan ng banal na Espiritu. Salamat sa pagtanggap at pagpapatawad sa mga pagkukulang namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kapatid, ang tunay na pagpapasakop sa puso ay sa kalooban ng Diyos magmula sa ating puso at tayo'y marunong maghintay sa kanyang kalooban at magdepende sa kanyang kalooban sa ating buhay. Ako'y patuloy na nag-aanyaya sa inyo na tayo'y sumusubaybay at sa ating pagtatalakay magkaroon tayo ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat. Mahal kayo namin, mga kapatid na sumusubaybay sa ating programa.